accounts. Dahil pinag-uusapan na rin natin yung bank accounts, mga kababayan, mukhang may mayayari na naman, no? Mukhang may mayayari na naman dito sa kanya, sa kampo ni VP Sara Duterte. Kung may usapan noon na laptop issue, binato, dahil nga galit na galit itong si VP Sara Duterte, mukhang ngayon, baka may mapalayas na, baka may masipa pa, mga ka-GP. Kasi itong si Torion at POA, may bali-balita, no, ito exaggerated lang yung title natin, parang ginagatasan lang etong si Sara. Bakit kanyo? Mga kababayan, meron po itong pahayag, tong dalawang ito, na cashier yung pera daw po, nila Sara Duterte, na lumantad na 6.7 billion, sabi nila, ito daw ay dumaan lang. Mga kababayan, ano po ang implikasyon nito laban sa Vice President, mga ka-GP Natics? Oh, 'di ba kung dumaan lang ito, isipin mo, uy, kanino 'yan? Oh, bakit dadaanan yung bangko mo kung hindi sa inyo 'yan? 'Di ba? Magiging katanungan na ngayon. Imbis na po, sabi nga ni Sal Panelo kung bakit daw tinanggal si Harry Roque dati, imbis daw na maisarado na yung issue, nanganak ng nanganak. Ganito din ang ginagawa ngayon ni Michael Poa at ni Attorney Torion, mga ka-GP. So ito po, pakinggan natin. Congresswoman Jinky Luistro, nung sinabi niya na kailangan nating busisin ni-impeach, no? So sinasabi nga na napakaraming president itong magiging mga desisyon dito sa impeachment ka na vice-presidente. Pero ang ganda ng argumento ni Congresswoman Jinky Luistro nung sinabi niya na kailangan nating busisiin ang mga financial documents na ito because if hindi natin gagawin to, walang magiging kaso o walang case build up sa mga susunod na issues about ill-gotten wealth kung hindi natin ito bubusisiin. Your thoughts on this, Sec? Tama. Dahil ang sentro sa usapin na ito ay accountability. Dahil yung dalawang pinakamataas na opisyalis ng bansa, the President and the Vice President, talagang impeachment lamang ang proseso para sila ay matanggal sa posisyon. Hindi ito criminal case na pwede sila makulong. Ito ay impeachment case na matatanggal sila sa pwesto at posibleng hindi na sila pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, kahit barangay councilor. Yun yung nakataya rito. Iba pa yung criminal cases na pwedeng gawin pag hindi na sila Vice President o President. So yun yung limits nito. At para sa usapin ng accountability ay pwedeng gamitin yung powers ng lehislatura na in charge sa impeachment at saka sa trial, yung Senado, para buksan yung kanilang mga pribadong accounts dahil nga may exempted siya sa usapin ng impeachment. Kaya yun ang ginagawa ngayon. 16 yung highly paid lawyers ni Vice President Sara, dapat alam nila ito. Pero syempre, dahil binabayaran sila ng malaki, kahit alam nila ito, ay nakalimutan na nila. Questionin pa rin nila. Parang si Kaufman. Lahat ng sinampa ni Kaufman talo. Na motion for consideration, talo. Pero siyempre, binabayaran pa rin siya ng milyones. No? Has to do with part. Dito very clear. Ang image ko nga rito, Rika, parang tumalon sila sa sarili nilang kumunoy, tapos galaw sila ng galaw, no? At pag galaw ka ng galaw sa kumunoy, lalo ka lumulubog. Tapos yung mga abogado nila, imbis na iahon sila sa kumunoy, tinatapakan pa yung kanilang ulo, kaya patuloy silang lumulubog. No? Katulad ditong Attorney Torion, ang sabi niya, hindi naman talaga nagstay sa bank account, dumaan lang. Itong abogado nila, si Pua, hindi naman siya talaga kasama sa SALN dahil ang tawag sa kanya others. Yun nga isa pa yung nagiging word for the day na rin yung others Sek Hindi ka as a former. Okay, so mga ka-GP Natics, tama yung analysis dito nitong si etong si Ronald Llamas. It makes sense, mga kababayan. Dapat ang mga abogado, in fact, talagang dapat nagtatanggol yan di ba? Pero parang ito talagang tumatalon sa kanilang sariling kumunoy. Na dapat, mga kababayan, ang ginagawa nila, hinahatak pa nga nila si Sara palabas ng kumunoy
Pero ang ginagawa nila, inaapakan pa sa ulo si Sara para lalong lumubog. Biruin nyo, nagbigay ng statement si Torion, nagbigay ng statement tong si Michael Powa, na sinabi ni Torion una, dumaan lang. Hindi naman nag-stay yung pera dyan dumaan lang. Naglabas-pasok nga daw kasi may inflow, may outflow, mga kababayan. Pero, ang logic doon, may outflow, may inflow, di ba? Mga ka-GP, total niyan, kung tutuusin, 6.67. Kung may inflow, tapos may outflow, meron pa ring matitira dyan kung isusubtract natin, meron pa ring matitira na 2.57 million, something like that, mga kababayan. Ngayon, kung iisipin po natin, 88 million lang yung salin nyo Diba? 88 lang yung salin nyo. So, paano kayo, saan nanggaling yung bilyones ninyo? Kung negosyo ang sasabihin ninyo na dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng bilyon, parang hindi naman ata akma. Parang wala naman po ata sa katotohanan, hindi kayang abutin ng utak natin yung mga bagay na yon kasi nga, doon sa SEC, di ba? Kung hindi lugi, nagsasara, abonado pa pagdating sa mga negosyo. So walang panggagalingan yung pera maliban na lang sa drug lords, sa pogo lords at kung saan-saan pa. 'Di ba? Imbis na si Torion, si Powa, gumawa sila ng ibang maayos na dahilan para mailusot si Sara, wala mukhang sila pa naglalaglag kay Sara 'Di ba? Tapos yung si Michael Powa, sabi niya ganon, ano ba yung sinabi niya? Hindi naman ibig sabihin merong mga suspicious transactions, merong mga covered transactions, lahat yan ay illegal na. So, meaning, hindi nyo dinideny na meron talagang pera ngayon, may perang gano'n na dumaan sa bangko. Una, sabi ni Torion, dumaan lang. So, inamin mo na meron talagang bilyones na dumaan. 'Di ba? Naglalaro sa bangko. Ay naglalaro sa mga bank accounts nyo. Tapos sinabi nung isa, hindi porket may suspicious transactions, hindi porket may covered covered transactions ay illegal na. So, maliwanag na yun ay pag-amin na meron talagang pera na pumapasok doon. Ang tanong, mga ka-GP, kung hindi sa'yo yun, kasi dumaan lang daw, kanino yun? Diba? Papayag ka ba na isang may-ari ng bank account, tapos, yung bangko mo, gagawing daanan lang ng kung kani-kaninong tao? Diba? Polonges Yotman, papayag ka ba pag may account ka, bank account mo, dadaanan lang ng mga pera? Diba? Kung kani-kanino lang? Siyempre, di ka papayag nun. Masisira yung pangalan mo. Parang others tong mga kagaw na to. Saan galing at saan papunta at bakit wala sa salin? Di ba, Mama Allen Arsenas? Bakit hindi sila nag-declare sa salin? Tapos nakikita natin yung kanilang pamumuhay. Talaga naman. Sobra sa layaw. Di ba? Paano nila ipapaliwanag yun? Sabi ni Ma'am Winnie Halos, ano ka ba, GP? Negosyo din yung drugs nila. Kaya pala. Kaya pala may ganon. Di ba? Maliwanag yun. No denial. Di parang, it's tantamount na pag-amin po yun. Matagal na naman bubudol pamilyang Duterte kahit anong tago nila sa kanilang kawalanghiyaan. Pinagagawa lalo sa illegal na gawain at corruption. Bilyones piso ang tagong yaman ng pamilyang Duterte. Official na nagpa-file din ng salin noon. Ano ba? Sir Christopher Dagiwag, Mabel Ginjo. Yung dapat in-state mo sa cash deposit at cash on bank mo. Yes, correct. Paano na maging others yung billion-billion? No? Sa amin kasi, nung panahon namin, parang natural lang yung pag-file ng salin. It's no big deal. Yan pa yung isang naging issue. Mga kababayan, sinabi rin niya ni Michael Powa na inilagay daw po yung mga cash on hand, tapos yung cash on bank ay nandun daw sa others.
Walang iya, talagang parang ano, no? Parang may masabi lang, mga kababayan, pero sumasahod yung mga yan. Di ba? May masabi lang, pero imbis na gawa ng paraan ipagtanggol si Sara, etong si Powa, marami ng sablay to, ha? Nung una, umamin to na tumanggap ng sobre. Oh, mga ka-GP. Di ba? Marami ng mga sablay to. Baka mamaya, nako, baka hindi ka namin makita na, ha, pagdating ng panahon. Oh. Dile. Mhm. Every year, no, nagpa-file kami bandang Abril, magpa-file kami ng SALN namin, tapos in less than a week, lalabas na yan sa mga dyaryo. Mhm. Para yung masa, kung meron silang reklamo, pwede yung busisihin. Mhm. Eh, nitong nakaraang 6 na taon ni Digong, pinagbawal Oo. ang paglabas ng SALN Kaya nga po. ni Ombudsman Martires. Martires. Mhm. Buti na lang, ngayon ay binawi. Mhm. No? Kaya dati sa amin, natural na natural yan eh. Mm-mm. Mhm. Dahil kung wala ka naman tinatago, ba't ka takot ilabas yung SALN mo? Correct. Oo nga. Kaya na-impeach si Chief Justice Corona Mhm. dahil tinatago niya yung kanyang kayamanan. No? Mhm. Umanaw na siya, sana mapahinga na yung kanyang kaluluwa. Pero ang nangyari nun, pinabuksan yung kanyang bank accounts, dollar accounts, at nakita merong undeclared $2 million. Mhm. No? 120 million pesos. Yun, 120 million pesos lang. Ito, billion-billion. Oo. Yan nga po. At hindi no? natin sigurado yung iba pang properties. Mhm. Dahil ito, isang bank account lang ito. Paano pa yung mga ibang possible bank accounts? Mhm. Paano pa yung mga mansyon, yung mga lupa? Paano pa yung mga kotse? Hindi pa kasama yun dyan. Ha? Mhm. So, posibleng mas malaki pa yung undeclared wealth. So yun dapat ang pinapaliwanag talaga ng mga kampo ni VP Sara Duterte. Kaya lang nagpapalusot sila eh. Yung pagpapalusot nila butas. 'Di ba? Sablay. Si Sara Duterte ang napapahamak. Oh, paano hindi magwawala 'yun? Paano hindi maghahagis ng laptop 'yun? Parang nakikinikinita ako na sinasabi niya, wala kayong mga silbi, tanggap lang kayo ng tanggap ng bayad. Ang laki ng bayad ko sa inyo, milyones, tapos ganyan lang ang masasabi ninyo. Di ba? Kahit sino naman mga ka-GP, talaga magagalit. Oh. Okay, ito naman ang pag-usapan natin. Eto,